Ako po ay isa sa mga bagong tigapakinig po ninyo, and this year ko lamang po nadiskubre ang inyong podcast at maging ang inyong channel. Gustong gusto ko po kasi kung paano kayo mag-narrate. But anyway, pagpasensyahan na lamang po ninyo kung sakaling Taglish ang gagamitin ko sapagkat nahihirapan po ako na mag-explain in pure Tagalog. Honestly speaking, hindi naman po bukas ang third eye ko, pero naniniwala ako na kapag malapit ka sa isang tao na bukas o aktibo ang third eye, somehow ay napapasa nila sa iyo ang kanilang kakayahan. Kung dati ay hindi ka naman nakakaramdam, hindi mo rin talaga ma-explain kung bakit sa isang saglit ay meron ka na ring mararamdaman na kahalintulad ng kanilang nadarama. Nag-umpisa po ito nung bata pa ako. 4 years old kung hindi ako nagkakamali. Yung tito ko po na kuya ng biological father ko ang tumayo bilang papa namin. Ito ay sa kadahilanan na ang aming biological father ay nagsettle na po sa abroad, habang yung mother nila ang tumayo bilang nanay namin ng kuya ko, pero siya po ay pumanaw na. One night, may malakas po na kumalabog sa bubong namin. Lumabas yung papa o yung tito ko, dala ang kanyang baril. Ang buong akala po kasi niya ay meron pong magnanakaw. Subalit pagtingin daw po niya sa kung saan nanggaling ang ingay, ay wala naman daw po siyang nakitang kahit na ano doon. Wala din pong katao-tao sa paligid. Yung buwan nung sandaling iyon, Sir Red, ang siyang nagbibigay po ng kaunting liwanag sa paligid. Muli ay iginawi niya ang kanyang paningin sa bubong, hanggang sa may nakita daw po siya doon at hindi siya pwedeng magkamali na isang anino ng parang kalahating tao at kalahating kabayo ang katawan. Hindi daw po niya maaninag yung muka, pero nakatitiyak daw po siya kung pagbabasehan yung pagkakatilt nung kanyang katawan sa direksyon daw po ng papa ko nakatingin ito. So dahil doon ay sumigaw na lamang po siya at nagtapang-tapangan. Pinaalis daw po niya ito at pagkatapos nun, bigla na lamang siyang naglaho. Natatandaan ko tuloy yung kwento nung panahong siya daw ay sakristan pa sa paborito naming church sa gawing Katipunan. Naka-witness daw po yung tatay-tatayan namin ng isang totoong exorcism. Nagpatulong po yung pari sa mga sakristan upang hawakan yung katawan o yung kamay at paa nung sinasapian na babae, pero sobrang lakas daw nito. Sa mismong hardin pa daw po ng simbahan naganap. Tig-iisang tao sa kanyang paa at kamay. Sa kanang kamay at braso siya nakahawak daw noong time na iyon. Walang ano-ano'y biglang tumingin sa kanya ang babae habang nanlilisik at namumula ang mga mata. Sa malalim na boses, winika daw po nung sinasapi ang babae ang mga salitang, "Akala mo maliligtas ka ng Diyos mo? Walang Diyos! Walang Diyos!" Sa kabutihang palad, Sir Red, at sa kabila ng kakilakilabot na pangyayari, naging okay naman na daw po yung sinapiang babae. Ikwento na lamang po ito ni Papa sa amin nung medyo tumanda na kami. Dalawa lang po kaming magkapatid ng kuya ko. Naalala ko nga rin na nung mga bata pa kami, madalas ay bigla na lamang po siyang namumutla at naninigas. Tititig sa isang lugar at pag tinatanong ko kung anong nangyayari
ay hindi po siya makasagot ng diretsyo. Ang buong akala ng pamilya ko noon ay meron siyang sakit kaya kung ano-ano na pong test ang isinailalim sa kanya. MRI, pati ECG pa nga, pero ayon sa mga doktor na sumuri, normal naman daw po siya. Ang kanyang utak ay wala naman din daw pong diferensya. Malinaw ko rin pong natatandaan yung experience namin way back 1999. Mahilig po kasi ako manood sa kanya habang naglalaro ng computer games hanggang sa makatulog na po ako sa kama ng papa ko na nakapwesto sa likuran niya at gigisingin na lamang niya ako kapag aakyat na kami ng kwarto para doon na talaga matulog. Isang gabi po'y naglalaro siya ng Diablo 2 sa Jurassic naming computer sa kwarto ng papa namin sa ground floor. Nagpapasama rin naman ang kuya ko kasi natatakot talaga siya sa sound effects ng game na yon. Nagulat na lang ako at saka nagising sa malakas na tunog ng toilet seat na parang hinampas pababa at may tumatakbo pang ang footsteps paakyat ng hagdan. Kinusot-kusot ko pa ang aking mga mata sapagkat kagigising ko lang at naalimpungatan. Naisip ko na iniwan na pala ako sa baba. So dahil doon ay shinutdown ko na yung computer at umakyat na rin ako. Pag-akyat ko, namumutla siya at nanginginig. Tinanong ko yung kuya ko kung anong nangyari at ang sabi niya ay may nakita raw siyang bata na nakaupo sa gawing rice dispenser at yung parehong batang iyon ay ang siyang yumakap daw po sa kanyang gawing legs at nakayuko pa ito. Yun bang parang batang naglaro sa labas? Sa kanyang deskripsyon ay maputik daw at medyo gray yung balat niya. So napaisip po ako kung sino naman iyon. Paano rin siya makakapasok sa aming bahay gayong alam kong nakalak na lahat ng pinto at gate? Napatanong daw si kuya kung sino yung bata at kung paano siya nakapasok sa bahay. Pero pag-angat daw ng ulo niya nung bata na nakita ni kuya ay nagulat daw siya sapagkat pulang-pula ang mga mata nito at nanlilisik kaya gayon na lamang ang pagtakbo ng mabilis ni kuya paakyat sa bahay. Habang kinikwento niya nga sa akin ang nangyari, hingal na hingal pa siya at nangingiyak-ngiyak na. Bukod doon, may third floor kasi yung bahay namin noon at meron pa pong attic. Kunento din po ni kuya sa akin na kadalasan ay may nakikita daw po siyang babae na paniwala niya'y nakatira sa taas ng attic pero never daw niyang nakita ang gawing ibaba nito, partikular ang paanan o ang hita nitong babaeng ito. Simula noon, Sir Red, naniniwala na ako na may mga nakikita siyang hindi namin nakikita sa bahay. Hanggang sa umabot na nga sa puntong dalaga binata na kami, naging usap-usapan na sa loob ng pamilya namin ang patungkol sa kanyang extraordinary gift. Minsan pa'y tinatanong nga siya ng mga kapamilya o kaibigan namin na kung may nakikita ba siya sa isang certain place na pinupuntahan namin. Palagi niyang sinasabi na meron. Sa umpisa ay tinatawanan lamang po niya kaya hindi rin kami gaanong naniniwala hanggang sa bigla na lamang siyang magseseryoso at sasagot ng, "Meron nga. Ayan o, nasa puno. Kanina pa nga tayo tinatawanan niyan eh." At doon na po kami mananahimik lahat at tila magiging awkward na ang sitwasyon. Sa katunayan, Sir Red, hindi ko rin po nagugustuhan na para lamang po siyang ginagawang joke time ng ibang tao. Una kasi ay protective ako sa mga taong malalapit sa akin. Pero habang tumatagal ang panahon, tinanggap na rin ng pamilya ko
ang kakayahan niya, maging ang ilan pang mga ibinabato sa kanya na ang akala nga ng iba ay joke lamang ito ni kuya o katuwaan. Meron nga din pong pagkakataon noon nang tumatabi pa po kami ni kuya sa lola namin kapag natutulog. Sinasabi niya na may napapansin daw siyang lumulutang na parang orb sa hallway. Napapasigaw pa nga si lola nun, kaya nagigising ako pero bigla na rin pong nawawala. Ilang araw matapos nun, habang mahimbing ang pagkakatulog ni lola namin, bigla-bigla itong tumatayo at tumatakbo ng mabilis papunta sa hallway. Kung hindi ako nagkakamali, ay magsi-60 years old na si lola noon at meron pa po siyang iniinda na diabetes. Kaya kahit pag umaakyat na siya ng hagdan ay nahihirapan o kung hindi man, mabagal at paisa-isang hakbang lang ang kaya niyang gawin. Kaya gayon na lamang ang pagkagulat namin dahil nung sandaling takot siya ay nakaya daw po niya na takbuhin ng napakabilis na akala mo'y isang atleta ng track and field yung hagdan namin at nakaakyat siya ng ganon-ganon na lamang. Nung nahabol namin siya at naawat, nagtinginan pa kami ng kuya ko dahil nakapikit si lola noon, Sir Red. As in, ginising pa namin siya talaga ni kuya. Ito nga yata yung sinasabing sleepwalking. Pero sa pakiwari nga namin ay sleep run ang nangyari at meron pala talagang kasong ganun. Pakiramdam ng kuya ko ay maaaring sinaniban siya ng orb na nakita din niya nung nakaraang araw. Siguro ay ginawa ito nung kung anumang orb na iyon para ipahamak si lola. Maaaring gusto niya itong ihulog sa hagdan o kung ano paman. Mabuti na lamang at wala pong nangyari kay lola. So habang tumatanda kami ay medyo nag-drift apart kami ng kuya ko, lalo na nung nawala na nga si lola namin dahil nung high school ay nagkaroon na rin kami ng kanya-kanyang circle of friends at kakambal nun ay meron na rin kaming magkahiwalay na bedroom. Ako po, si Red, ay proud na member ng LGBT. Bata pa lamang ako ay na-identify ko na po yung gender ko, kaya nung high school ay nagkaroon po ako ng girlfriend. Itong girlfriend ko pong ito ay aminadong bukas at aktibo ang third eye. Mahilig din po akong magtelebabad noon. Isang gabi nga nang dumaan yung kuya ko sa kwarto ko at napaatras pa siya ulit. Kumbaga parang chinek talaga ako for the second time. Sabi pa niya, "Sleep in my room tonight." Pero bilang nagdadalaga at syempre mas komportable tayo sa sarili nating kwarto, ay napatanong ako kung bakit? Yoko nga. At ang sabi pa niya, "Basta." So syempre, hindi ako nakinig at ako na yata talaga yung pinakamatigas ang ulo sa aming lahat. Kinabukasan ay tinanong ko ulit si kuya kung bakit doon niya ako nais patulugin sa kwarto niya. Ang sabi niya pabiro, "Alam mo, habang babad na babad ka sa phone mo, may babaeng nakaupo sa taas mo. Nakatitig lang sa'yo. Mahaba yung buhok. As in, she was sitting on top of you and you were between her legs. At hindi lang yun. Alam mo bang nagagalit siya sa akin? Ang sama nung tingin niya lalo nung sinabi kong dun ka sa kwarto ko matulog. Pati ba naman yung mga nasa other world? Babae rin yung nagkakagusto sa'yo?" Simula noong sinabi niya iyon, Sir Red, ay merong kung ano-ano na rin akong nararamdaman sa loob ng kwarto. Paminsan ay sa bahay at ewan ko ba kung paranoid lang or kung ano paman, pero parang nararamdaman ko rin na kapag nasa village din ako, para akong sinusundan. Ilang araw din akong natulog sa kwarto ni kuya
hanggang sa tuluyan nang nawala yung takot ko. Hindi ko na rin po babanggitin kung saan, pero nasa isang executive village po yung bahay namin sa Commonwealth, Quezon City. Dito na rin po kami lumaki ni Kuya at marami talagang kababalaghan ang naganap sa lugar na iyon dahil sabi nga nila, lalo ng mga matatagal ng residente sa lugar, ang Commonwealth daw ay dating tapunan ng mga bangkay bago ito maging busy highway. Bukod doon, sa lawak din kasi ng Commonwealth ay binansagan din itong isa sa mga killer highways. Sa katunayan, yung papa ko po ay naaksidente sa highway na ito. Buti na nga lang po ay nakasurvive po siya, pero ang sabi niya, may tumakbong bata daw sa gitna ng daan kaya ito po ay kanyang iniwasan. So habang nagmamaneho siya at ganun nga ang bilis ng pangyayari, tumama ang kanyang sinasakyan sa isang poste. Nung time na iyon, Sir Red, ay birthday pa ni Lola. Galing po siya sa isang sikat na bake shop para bumili ng birthday cake at sa katunayan ay muntikan na nga po siyang mabulag dahil sa mga basag-basag na salamin ng windshield nung siya ay naaksidente.